Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Sorry, medyo puyat-puyat pa ako kasi galing kami sa investigation. Pero hindi ako nag-vlog. Sila Sir Ed lang tsaka yung Hellfire lang, 'di ba? Puyat na puyat ako. So mga kababayan ko, meron tayong mga videos dito na pag-uusapan. Unahin nga natin itong video na to. To si Jelly Au, ah ano daw, pinatawad na daw si Jam Ignacio. Kilala niyo si Jelly O, di ba? Ito yung binugbog. So tingnan nga natin to mga men. Ano ba meron dito sa video na to? Wait lang hindi ko pa pala naayos. So pinatawad niya na daw. Ayusin natin kasi notorious itong ABS-CBN sa mga ano eh. wala na pong kasal na wala na pong kasal na magaganap o Good. matutuloy. Hindi na po matutuloy yung mga napag-usapan namin dahil po sa nangyari. Good. Nung una pa lang naman po napatawad ko na si Jam. Pero tutuloy ko pa rin po yung kaso. Hindi po pwedeng napuno lang siya. Paano po pag pinagbigyan ko pa po siya ng second chance? Paano pag napuno po siya ulit sa akin? Very good. Gagawin niya ulit yun Very good. na mas grabe pa. Very good. Respeto na lang din po sa magulang ko. Kasi sobrang na-trauma din po yung mama ko. Parang gabi-gabi po siya umiiyak. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya na ganun yung nanay ko. Kumbaga, siya na lang yung natitira sa akin eh. Kumbaga, ingatan ko na siya. Nang dahil dun sa nangyari sa amin ni Jam, naging critical pa yung nangyayari sa nanay ko ngayon. Hindi na nga po pagpunta ko dito sa NBI, parang niyakap ko na lang muna. Na ang nag-open po siya sa mga friends ko hindi sa akin. Kasi siguro alam niya na na nagpapagaling ako, kumbaga ayaw niya nang dumagdag pa. Yung pagmamahal ko syempre nandito pa din, mahal pa din kita. Pero Ay, hindi naman nako. Nako, dapat hindi ka nagpapakita na weakness mo, ma'am. Medyo nag-show siya ng ng weakness eh. 'Di ba? Doon makakakuha ng opportunity yun si Jam Ignacio. Dapat hindi na sinasabi yung mga ganung bagay. Basta solid na pinapatawad kita, pero kailangan harapin mo. Wag na yung, siyempre mahal pa rin kita. Yun, ako. Mukhang mukhang may ropok na pinapakita ding love lang yung papairali natin. Magharap na lang po kami. Sa ngayon, tinatanggap Wala ko po eh, yung dapat astig ka dapat. Ano yun eh, lalong mag-iisip ng strategy yun eh. Hindi niya ma-feel na hopeless eh. Ito yung kinakatakot ko, baka mamaya sa una lang yan. 'Di ba? Medyo lumalambot na naman ito si Ma'am eh. Kasi nung unang interview niya, yung basag ang mukha niya noon, talagang solid siya na na galit eh. Ito parang syempre mahal pa. Ako. Ako, mag-isip-isip. sorry niya, pero gusto ko pong bigyan ng leksyon si Jam sa ginawa natin. Magharap na lang po kami. Sa ngayon, tinatanggap ko naman po yung sorry niya, pero gusto ko pong bigyan ng leksyon si Jam sa ginawa niya sa akin. Yung sa mama ko po, saka sa mga kamag-anak ko, sa mga kapatid ko, wag na po silang masyadong mag-alala, wag na masyadong mag-isip, lalo po yung mama ko. Wag ka na masyadong mag-isip dahil ilalaban ko tong kaso na to. Wala eh. Medyo nakakakita ng weakness sa'yo eh. Kakapitalize ng yan, ng ni Jam yan. 'Di ba? Hindi siya solid. For me, sa nakikita ko, kaya yan. Yan ang sinasabi ko, weakness kasi ng babae yan eh, yung ganyan. Kaya yan.
sa ano yun, lumalambot eh. Kung ganito yung level, gumagano na uli siya eh. Bumababa na uli eh. Kung nung unang mga banatan niya, ano eh, yung talagang, ano mo to, tapos ngayon, parang mahal pa rin naman. Nako. Wala. Next video. Ano susunod na video? Ano to? Dalawang babaeng estudyante tumakas sa klase, nag-mall, naubusan ng pamasahe, kunwaring dinukot. Ano ba naman na nangyayari sa mga kabataan ngayon? Sugatan ang kanilang mga sarili at gumawa ng kwento na di umano'y Ano sinugatan nila yung sarili? Wait lang. Sinugatan ang kanilang mga sarili at gumawa ng kwento na di umano'y dinukot sila ng isang van. Ito ang inilahad ng dalawang babaeng high school students na una nag-viral matapos ang umano'y pagkawala nila bandang alas 7 ng gabi sa Los Amigos, Tugboc District, Davao City. Lalo pang nag-alala ang kanilang mga magulang nang subukang tawagan ang mga bata, ngunit hindi malinaw ang kanilang sagot tungkol sa kanilang kinaroroonan. Mas lumala pa ang sitwasyon nang mag-post sa social media ang isang ama ng kanilang kaklase na Maayong gabi sa tanan. Paki-translate nga ito. Ito yung kahinaan ko pag yung ganyang dialect. Hindi ako ano eh. Pero paki-translate sa baba ano. Maayong gabi sa tanan. Ako DIC blank blank anyos. Usa ka construction worker na ako'y anak ng grade 8 sa blank high school. Mangayo og pasaylo sa akong na post gabi. Wala ko'y intensyon nga mangdaot sa Los Amigos ug sa kapulisan. Ang akong tumong lang kay maghatag ug pahimang no sa tanan. Sorry kung nabubutcher ko yung ano. Sa akong pag-post atong higayo na wala ako kabalo nga nangatik radiyay ang mga bata ug wala na ako na delete dayon maong post kay nilakaw ko ug sayo sa buntag para mo adto trabaho ug dili sad ko kabalo unsaon pag delete kay karon pa ako nagtuon og Facebook mangayo ko og pasaylo sa mga katawhan nga na alarma ilabi na sa mga kapulisan. Pasensya kaayo inyo ha. Ano daw? nagsabing dinukot sila. Sa panayam ng brigada kay Ginang Joy, isa sa mga magulang ng mga estudyante, inamin niyang labis ang kanyang pag-alala nang mabasa ang balita sa group chat ng eskwelahan. Agad siyang humingi ng tulong sa mga guro at inireport ito sa pulisya. Ngunit sa investigasyong ginawa ng Los Amigos Police Station, natuklasan na nagkating classes lamang ang dalawang estudyante. Sa halip na pumasok, pumunta sila sa isang mall sa Barangay Mintal. Lumabas sila sa Tugboc National High School bandang alas 12 ng tanghali at hindi na bumalik sa kanilang klase sa hapon. Dahil sa takot na pagalitan ng kanilang mga magulang, nagkasundo silang gumawa ng kwento ng pagdukot at sinaktan ang kanilang mga sarili gamit ang bato. Ayon kay Police Major Noel Macolbacol, ang Deputy Station Commander ng Los Amigos Police Station, nakita sa CCTV na sumakay lamang sa isang pulang PUJ ang dalawang babaeng estudyante Yun. patungong Barangay Mintal sa isang mall. Hindi sila agad nakauwi dahil naubusan ng pamasahe. Ayun lang. At nawala pa rin paraan para makauwi. Naisip nilang magsinungaling. Na-rescue sila bandang alas 12 ng hating gabi noong Pebrero 20. Hating gabi? Hating gabi? Dahil dito, nilinaw ng pulisya na walang naganap na kidnapping sa kanilang lugar. Hinimok naman ng mga otoridad ang mga magulang na bantayan Grade 8 pa lang yan ha. ang kanilang mga anak at agad i-report sa pulisya ang anumang kahina-hinalang insidente upang ito ay maimbestigahan. Dagdag pa ng opisyal, kung may mga hindi beripikadong impormasyon, huwag agad mag-post sa social media upang maiwasan ang panik gaya na nangyari sa post ng ama ng kaklase ng dalawang babaeng estudyante. In the heart of Ano nasa post ba ng tatay? Parang sinasabi, kinidnap. Hindi ko kasi naintindihan eh. Pero napaka-talented ng ano ngayon, yung mga kabataan ngayon. Hindi sa bagay,
sa panahon ng iba, nung yung kayo, panahon nyo dati noon, may nangyari na yatang ganyan dati. Tama ba ako? Pero yung mag-iimbento at maaalarma yung ano, ang talented ano, nag-come up ng istorya na gano'n. Parang tanga lang. Diyos ko naman. Ano itong isang video na to? Update, dalawa pala asawa ni Dato Adlaw. Isa sa batas at isa sa spiritual. Ano naman to? Ato si Juan, si Esther, imo nang asawa. Si? Esther Santisas. Oh, ako nang asawa sa espiritual. Katimbang ba sa espiritual? Katimbang na sa espiritual sa pagpadayon sa espiritual nga pang kinabuhi. Oh. Tapos si Bay Lourdes, pagbulo man kamo. Oh, katimbang ko na ako na sa batas. Asawa na ako na sa batas. Ang asawa niyo mo sa batas. Oo, kanang katimbang, kanang asawa katimbang man ko na siya sa baton. Kaya pag-abot nato sa espiritual nung kinabuhi na wala na may asawa. Pulo man Itong mga may tililing na to, no? Tinatry nilang gumawa ng sariling mundo. No, para mailusot lang yung kabulastugan nila. Yung kung titingnan mo talaga yung mga ginagawa ng mga ganito, katililingan talaga eh. Yung pagkakaroon ng topak, 'di ba? Sometimes delikadong pag-alagala ang mga ganitong tao eh. Kita mo yung grupo niya, nakagawa siya ng following na marami siya nauuto eh. Minsan hindi ko naiisip yung mga claims nito na sobrang out of this world. Magtataka ka na lang kung bakit may naniniwala eh. Hindi ko naiintindihan 'yon. 'Di ba? Ako naman, 'di ba, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, hindi naman ako katalinuhan, pero alam ko kung pang-uulol lang ang isang bagay. 'Di ba? Ni hindi nga ako nagkaroon ng special awards nung high school ako, lalo na nung college ako. Hindi ako napasok sa honor na 'yan. Wala akong maipagmamalaking magandang grades ko sa inyo noon. Pero alam ko sa sarili ko kapag nang uulol lang yung tao. Hindi naman not all the time Hindi ko naman sinasabing loco proof ako. May mga times na syempre may mas maabilidad or mas mautak kesa sa atin na naiisahan ka talaga. Pero yung mga basic na ganito na kaululan, yung sasabihin katulad nito ni Dato Adlaw, yung magki-claim na may kapangyarihan ng hangin, lupa at tubig, 'di ba? Hangin, lupa, tubig at apoy, yung magaganon, tapos yung may maniniwala, 'di ba? Pati nga yung mga peking goose hunter na gagawa ng yung halata mong peke. Naiintindihan ko yung yung mga naniniwala sa albularyo eh. 'Di ba? Yung naniniwala kay Jay Costura, partially naiintindihan ko naman. Yung lalo na yung mga desperado na nagpapahanap kay Jay Costura, naiintindihan ko naman 'yon. Pag desperado ko talaga, katulad nung magulang ni Joros Flores, 'di ba? Maniniwala ka doon. Pero yung mga halata mo ng kabulshitan, kasi yung paniniwala kay Jay Costura sa mga albularyo, out of desperation yun eh. Halimbawa, may malubhang karamdaman, syempre hesitant gumasto sa ospital. 'Di ba? Malaki ang gastusin sa ospital, mapipilitan mag-albularyo. Nagigets ko naman 'yon, na yun lang yung kaya. Kaya pagtsatsagaan nilang kumonsulta sa mga albularyo, yun sa mga manghuhula. Nagigets ko naman 'yon. Kaya nga ang galit ako dun sa mismong nanluloko eh. Hindi masyado do sa tao kasi, pero kadalasan kasi minsan naipamuka mo na sa kanila, nasablay na, ikaw pa yung aawayin, 'di ba? Pero yung sa mga basic na katulad nito, yung mga kaululan na sasabihin nito na yung batas ng Pilipinas ay peke, tapos yung sa kanila yung totoo, yung may sarili silang gobyerno. Hindi ko nga naiintindihan bakit may naniniwala sa ganun eh. Na hindi ba nila napapansin kung pupunta ka sa kalawakan ng Pilipinas,
may mga pulis na nagpapatupad ng batas, may mga kailangan kang sundin na patakaran na sinasabi ng gobyerno or ng kahit ng barangay man lang, 'di ba? Tapos biglang may mag-iimbento ng kaululan na katulad nito na biglang maniniwala yung tao nang hindi man lang nag-iimbestiga. No? Kahit tingin ko, hindi ko pwedeng sabihin, bungo, kasi yung mga nauuto niya, walang pinag-aralan. Hindi eh. May mga kilala ako na hindi naman nag-aral pero hindi tanga. Maybe tanga sa mga computation, no read, no write, pwede, di ba? Kasi hanggang pagbasa at lang yun pag-compute yung pagiging tanga ng hindi nag-aaral. Pero yung maybe sa mga strategy din pero yung mga basic na malalaman mo kung inuulol ka o hindi ako naniniwala kailangan pa ng pinag-aralan doon. Mararamdaman mo naman yun pag niluloko ka lang yung talagang sobrang layo sa katotohanan. Well, sa Ghost Hunter, naiintindihan ko kung madala sila doon sa mga peking pag-e-edit ng video kasi kung talaga namang hindi sila nakakita ng inedit na video at first time nila makakita ng... Sa bagay sa panahon ngayon kasi kung iisipin nyo yung mga pelikula nga, mukhang tunay yung effects. Napanood nyo na ba yung Transformers na 2007 ni-release? 'Di ba? Kung mapapanood nyo yun pag nagta-transform si Optimus Prime, realistic, 'di ba? Iisipin nyo na nga lang, yung mga movies nga nakakagawa ng ganong ka-complex na effects. Yung vlogger na peking Ghost Hunter pa kaya na gagawa ng basic. 'Di ba? Kahit man lang ang sa akin, ang pinopromote ko dito, sige, sabihin nyo na lahat ng palusot nyo na kasi naloko kami, akala namin kasi totoo. Yes. Pero once in your life, kaya pinapaniwalaan yung totoo yan o hindi, unahin nyo munang kahit konti magduda kayo sa isang bagay na hindi kayo sigurado. Di ba? Para ma-verify nyo isang bagay, mabilis naman na yung impormasyon ngayon eh. Di ba? Lalo na yun sa mga kababayan natin madalas maloko. Ano ba yung mga madalas maloko? Mga kababayan nating OFW. Di ba? Nabubuhay na kayo sa internet age ngayon eh. Isang Google nyo lang eh. Di ba? Tsaka yung sinasabi ko, pwede nyo naman i-double check yun eh. Yung sinasabi ko kung totoo o hindi, about dun sa mga ini-explain ko pagdating sa mga peking Ghost Hunter, mabe-verify nyo naman yun eh. Nasa kamay nyo naman yun eh. Di ba? Kung ako ba ay nang uulol lang or naninira lang dito. Di ba? Nasa fingertips nyo na yung yung kung paano maiwasan ng mga ganitong bagay. Hindi ko lang alam bakit mas pinipili nila na unahin yung paniniwala. Yung pagiging yung mabubudol tinatanggap ko naman yon na minsan talaga tayo kahit ako din naluloko din pagdating sa ganyan. Pero make sure ko na hindi na mauulit yung same na pangyayari na yon. Ito mga kababayan natin, paulit-ulit, hindi ko naiintindihan eh. Hindi natututo. Di ba? Tapos sasabihin, sila yon, wag mo nang pakialaman. Hindi eh. Kapag madalas maloko yung mga kababayan natin, kasama tayo sa circle na yon. Di ba? Kayo, bahala kayo, lagi na lang katwiran yan. Ano ang pakialam mo? Di, go ahead. Tapos, ang masakit nito, pag naloko sila, biglang ayaw pa rin nilang ma-realize. I mean, sa pride nila, hindi pa rin nila tatanggapin na naloko sila. Ipipilit pa rin. Siguro, ganun na talaga, Para na lang siguro talaga sa mga tao na gustong makinig Hindi, naawa kasi ako, nag-start yan pag naawa kasi ako dun sa nung napanood ko sa KMJS yung grupo ni Dato Adlaw.
yung mga umalis sa grupo niya. 'Di ba? Sa simpleng napaniwala sila. Pero to be fair naman sa kanila, nagising sila. Kadalasan yung ibang tao hindi nagigising. Talaga ipipilit sa pride ba? Yung bang nakakahiya na tanggapin sa sarili na naulol ako, kaya ang gagawin ipagtatanggol na lang. 'Di ba, men? Anyway, move on tayo sa susunod na video. Ano to? Neneng B stress na din sa mga taong nagvi-video. Mas mahal ang gamot kaysa sa Hungarian po. Ate, kuya, wag po kayo dyan. Alangawan niyo, wag po kayo dyan. Nakaharap po kayo sa pinahan dyan, no? Ate, kuya, wag po kayo dyan. Alangawan niyo. Di naman si Neneng B na-stress eh. Ang nai-stress dito, siguro busy siya sa ginagawa niya. To be fair naman dito kay Neneng B, hindi naman siya katulad ni Diwata na, ay naku, umalis kayo dito kung hindi kayo bibili or kung kayo maninira lang. Hindi naman siya ganon. Siguro nai-stress siya dahil sobrang busy, pero hindi naman siya hindi dahil sa nagvi-video. Dahil nauunawaan niya naman siguro na sikat nga siya, may nagvi-video. Normal naman yan sa atin, na pagka halimbawa may sumikat or may talagang magvi-video para maging in. Hindi naman siya maybe stress siya doon sa Gamot kaysa sa Hungarian po. hindi naman, busy lang siguro siya. Ang stress itong na to, Wag po kayo dyan. Alangawan niyo, wag po kayo dyan. Nakaharap po kayo sa pinahan dyan, no? wag po kayo dyan. Siguro wala nagbi-video sa kanya, kay Neneng B lang. Pero hindi ko nakikitang Alangawan niyo. so far walang yung caption, hindi ko naman nakikitang nai-stress. Next video. Parang napanood ko to ito yung nagsusuntukan tapos bigla naglabas ng gago kayo, baka mamaya ako dito Ay, gagi. Tayo dito wait lang May gaganyan ko lang baka mamaya tayo dito. Ay! May sugat na siya, no? Ito yung sinaksak, 'di ba? Sa Pasig, Pasig yung bag Ay, dumudugo na, gago. Ayun, dumudugo na siya Hindi ko nakukuha, bakit kailangan manaksa ka yamado na kayo sa laban, madami na kayo. Galawang galawang squatter yung gano'n Ay, sorry. Hindi, galawang yun nga, squammy, no? May tagas ka, putang ina mo. Gago, tumakbo na sa hospital, bobo. Bakit kailangan kasi manaksak? Hindi ba pwedeng suntukan lang? Ano ba yun? Ano na nga lamang na nga sila Ito, tanong mo suntukan lang. Yung suntukan kasi hindi naman nawawala yan 'Di ba? Bakit kailangan kasing
magdala pa ng kutsilyo or ano. Parang tanga lang. Nasa comment section daw yung sumaksak. Ito. Oo nga no, may dala-dala siyang... Ba't kailangan magganyan pa? Parang tanga, no? Ano ba yun? Namatay ba yun? Yung sumaksak na yun? Ito, nahuli na daw, oh. Ano sasabihin? Mabait na bata ba yan? Ano nangyari sa'yo, bata? Ano nangyari sa'yo, bata? Sabi nga ng isa, hindi na daw bullying, frustrated homicide na daw. Tingnan nga natin. Kung nahuli na yung nanaksak. Ito, no? Nasaksak ang dalawang estudyante sa viral na rambulan sa Pasig. Ang nanaksak umano at iba pang nahuling sangkot, kapwa nila estudyante at menor de edad din. Saksi, si Ian Cruz. Ano nangyayari sa... May pa-finger ka. Ito yung umpisa, no? Pa ang estudyanteng ito nang suntukin ang kapwa mag-aaral. Talo pala, men, eh. Pero nang Kaya- sumaklolo ang iba pang naroon, ang naka-PE uniform at isa pang nakaputi na Yung una pala, talo pala sila, eh. Nung una, eh, no? Tinan mo. May pa-finger ka. naka-PE uniform pa ang estudyanteng ito. Talo, eh. Ang kapwa mag-aaral na nakaputing polo. Pero nang sumaklolo ang iba pang naroon, ang naka-PE uniform at isa pang nakaputi naman ang nakuyog. Hanggang ang naka-PE uniform, nasaksak na pala. Hindi malinaw sa mga viral video pero nasaksak din ang nakaputing damit na grade 10 student. Nilapatan siya ng Luna sa ospital at nakalabas na, pero ang naka-PE uniform na grade 7 lang napuruhan sa baga at kinailangang operahan. Patuloy siyang inoobserbahan. Sa liver? Hawak na ng Pasig Gagi. Pulis ang 7 sa mga estudyante ng Rizal High School na sangkot sa gulong nangyari sa A. Flores Street sa tabi ng Pasig River. Ilan sa kanila ang kusang dinala ng kanilang mga magulang sa mga otoridad. Nagkainitan po sila doon sa loob ng school. Tapos walang kwenta yung... Ng klase nila, Walang kwenta yung pinagmulan. nag-meet po sila sa labas. Isa sa mga minor, bumunot ng patalim at nasaksak niya yung dalawa pang mga biktimang minor din po. Edad 13 hanggang 17 sila. Ang Nako. pinakabata ang nanaksak umano sa dalawang estudyante gamit ang folded knife na na-recover ng mga otoridad. Dinala muna sila sa bahay kanlungan ng DSWD. Wala. Palulugawin lang yan at after nyan, pauuwiin din. So, anong solution dyan? Kasi, yan yung yung batas na maraming tumutulig sa na hindi pwedeng ikulong pagka minor de edad. Di ba? So, kasi ako for me, na opinion ko dito, hanggat may marunong nang mag ng judgment yung tao, liable na yun na sa ginawa niya eh. Hindi dahil minor de edad siya. Don't know. Siguro may magandang dahilan yung gumawa ng batas na yan. 'Di ba? Ako for me, siguro 15 years old, na yan eh. Dapat liable na yan eh. Kaya lang, may edad, 13 daw, may 13 years old ba? Or halimbawa kung minor de edad, dapat ang paparusahan yung magulang, 'di ba? Kasi nila 'yun eh. Nasa kamay ng magulang kung paano pagpapalaking ginawa sa mga 'yan eh. Para yung mga susunod na magiging magulang maging cautious na sa pagpapalaki sa mga anak nila. Bago sa Pasig Prosecutor's Office para sa inquest proceedings. Wala po silang pananagutan criminally, pero po pwedeng sa civil, meron po. Pero ganun pa man, sila ay dadaan po sa intervention program sa tulong po ng DSWD. Palulugawin. Silang panagutin, lalo kung mabigat ang krimen. Pero hintayin munang umabot sila sa edad na 18 bago magdesisyon ng korte
kung ipatutupad ang nararapat na sentensya sa kanila o maghihintay pang umabot sila sa edad na 21. Git ng kaanak ng isa sa 7 estudyante. Kumbaga, nakatambay lang ho sila dun eh. Meron pong binugbog na bata na humingi ng soklolo at sila yung rumisponde. Nagkasagutan. Tanga din yung ano, no? Tanga din yung, ano ba, ano yun? Sino yun? Sino itong bobo na, ano, na ini-interview? Kumbaga, may bobong, ano ba yan? Halatang sa'yo natuto yung bata eh. Sa git ng kaanak ng isa sa 7 estudyante. Kaanak daw. kumbaga, nakatambay lang ho sila dun eh. Oh. Meron pong binugbog na bata na humingi ng soklolo at sila yung rumisponde. Nagkasagutan pa sa tapat ng Ang tanga, no? Pero let's say, yung bugbugan na yun kasi, nangyayari naman talaga yun. Lahat naman ng school na pagdadaanan yung mga ganyang bagay. Kaya nga na-invento yung guidance counselor, di ba? Ang naiintindihan ko kung puro suntok lang talaga. Di ba? Normal naman yun. Pero yung magdala ng kutsilyo, hindi normal yung kahit kailan. Na parang ginajustify niya na rumisponde lang naman eh. Di ba? Sagot ng tanga. Kaya siguro tanga din yung yung pinagtatanggol niyang bata. Wagan ng katarungan ang kaanak ng 7 inaresto at magulang ng isa sa mga nasaksak. Yung kapatid mo, bakit niya hinila, alam mo? Sabi niya, sige, suntukin mo, labanan mo. Matakapang ka sa classroom, di ba? Wala nga. Ito, may video. Meron natin. Meron na. Dito na tayo. Iniimbestigahan na rin ang Kahit na anong justification, kahit nag-angas yung biktima, walang karapatan pa rin manaksak. Diba? Kahit pa sabihin mong hinamon. Ewan ko kung sino yung nagsasalita na yun, ano? Kung panig man siya dun sa partido na nanaksak. Diba? Hindi pa rin justifiable na sinaksak. Punutan naman ng mga babaeng estudyante sa A. Flores Street sa Canyogan. Nag-request na rin ng dagdag na bantay yan, ng barangay at pulisya dyan. Hinigpitan din ang seguridad sa Rizal High School at iniinspeksyon ang lahat ng gamit ng mga pumapasok. Siyempre, sa inspection ngayon lang gagawin, may nangyari na eh. Wala na magdadala dyan, ano ba? Parang naman tayong tanga eh. Kung kailan may nangyari, saka... Nakumpiska dito sa mga estudyante yung ilang mga gunting at kagaya nito may screwdriver pa at vape. Ayon sa kanilang principal, talagang kinukumpiska na nila itong mga sharp at pointed objects dahil maaring makapanakit ito sa mga estudyante. Sasalang din sa reorientation ang mga mag-aaral at may hiwalay pang briefing sa mga magulang kasabay ng kuhanan ng card. Yun yung ipapaintindi, ano ba yung mga dapat gawin, bit-bitin lamang ng mga bata tuwing pumapasok at... Siyempre, gagawin nyo na yan dahil may nangyari na kung na supposed to be, bago dapat mag-start ang klase, inaayos na yan eh. Number 1 talagang concern dyan, yung safety, na nagkaroon kayo ng lapse. Diba? Pag dismissal ba, kailangan ba umuwi kaagad ng kanilang mga anak? Para sa GMA Integrated News, Diyan tayo ang inyong saksi. Diyan tayo sanay eh kung kailan may nangyaring hindi maganda sa action eh. Hindi na bago sa Pilipinas yan. Or last video, ano ba to? Wait lang natin ako. Ay hindi, may isa pa. Pero ano ba ito? Ito ay si Joker Vlog daw. Anong meron dito? Mga bay! May buntag mga bay. Mayroon naman nag-request sa atin mga bay na yung request ko hindi ko sinunod. Ang iba ko na may bayad, ginawa ko sa kanya hindi. Dito na idol para sa'yo. At ang matulong sa akin mga bay kasi wala tong bayad. Pa-share lang ng video mga bay. Ito. Ligo daw ako ng kanal. Kunin natin ng sagbot mga bay. Sa mga bata dyan, wag na gayahin. For content only lang to dito. Dahil sa inyo, sa imo dol, sa imo na request, susundin ko kahit wala to bayad. Dahil request. Oh, nakakaawa naman. Tapos ngayon yung mga maaawa dito, magbabayad, no?
Diyos ko naman. Ulit mo na. Sa mga bata dyan, ulit, wag na wag gayahin. For content only lang to. Ito, alam mo, nagiging bobo yung nagiging bobo na yung pagkakaintindi ng mga tao sa content eh. 'Di ba? Katulad ng bobong supporter ni Joseph Ghost TV. Sobrang bobo. 'Di ba? Dinidibang ko yun na fake yung multo nila. Ang sagot sa akin ng bobong supporter ni bobong Joseph Ghost TV, naiintindihan mo ba bungo kung ano ang content? Ang pagkakaalam ng mga bobo sa content, yung irregardless kung peke o hindi, basta may upload. Parang sa kanila, legal na mameke na sila ng video. Dahil for the content, naiintindihan mo ba ang content bungo? Kaya nga content gago. Pag content daw, kaya daw ginagawa yun dahil content. Tanga. Alam niyo ba meaning ng content, mga bobo kayo? Alam niyo ba meaning ng content? When you say content, yun yung nilalaman ng ginagawa nyo sa social media. Nilalaman. Hindi ibig sabihin porket content, peke na. Parang ang nangyayari kasi, ang synonym ng content, peke. Or, alam mo yun, di ba, kahit naman for the content, dapat responsible din tayo sa kino-content natin Hindi pwedeng ipalusot na kaya nga content Gago! Napaka-bobo. Tangina ng mga bobo. Kaya dumadami ang bobo. Bobo na yung content creator. Bobo pa yung nanonood. Bobo pa yung sumusuporta. Ano ko ba? Ginawang bobo ang sarili para sa idol? Katulad nitong kabubuhan nito, no? Shout out, sir. God bless sa request mo. Pa-share ng video, mga bay. Yan ang matulong sa akin. Pasensya na. Pag sinare yung video mo, ano matututunan dyan? Dahil? Trabaho ko. Ito na. Unsay gihulat. Atak! Ginagawang tanga ang sarili, no? Yan. Ito na, sir. Masaya ka na, sir. Kasi yung request mo, sinunod ko na. Sana masaya ka na. Pa-share lang mga bay. Kasi wala akong magawa. Sumusunod na ako sa trabaho kasi content creator ako. Pero pasensya na sa lahat yan ng content creator. Kanya lang tayo ng diskarte. Hindi Hindi men Yung ginagawa mong bobo yung mga nanonood sa'yo Kayo yung mga example kung bakit naliligaw yung mga yung mga tao. Ano ba naman katangahan to? Tapos magpapaawa ka na ganyan na halos makain mo na yung kanal na inaano mo na pinapaligo mo sa katawan dahil content mo. Ano ba? Kaya tuloy, laban niya po. Kape. Mga bata dyan, huwag nagagayain. For content only lang to. Manood lang ata kayo at magtawa. Wala, hindi ka nakakatawa. Tawa lang kayo. Ako, nagpahirap. Kaya si Lord ang bahala sa akin. Gagamitin mo pa, ginagawa mo pantanga yung Diyos, no? Hindi naman... Mga bay, magsawa ka sa akin mga bay. Yan, kanal to. Sabi ka naliligaw ako ng kanal. Hindi ako mahinang nilalang na tao. Kaya huwag niyo akong subukan kasi masira ang buhay niyo. Yan. Pangkatis katawan. Pero, kaya ko to. Grabe naman kayo. At lupit nyo mag-request. Kahit katulos balat pero okay lang. Kaya, siya na mga idol.
Grabe. Yeah. Kaya lang na, bye. Bye-bye. Ginawang tanga ang sarili. Diyos ko naman. Dapat finifilter na ng FB yung mga ganyan eh. Binibigyan nyo ng chance na maging hanap buhay yung katangahan na ganon. Ano ba? Tapos ito, last video. Ano ba itong issue nito? Peke yung binayad sa akin na 1,000, boss eh. Peke? Paano peke? Ito boss, peke yung binayad sa akin eh. Pati yung problema, minanap ka ba? Opo boss eh. Kanina pa ako pabalik-balik dito boss. Yung naging pasero ko kasi kanina. Oh, ano nangyari? Doon ko binaba sa may, sa may baba. Oo. Tapos? Oh! 1,000 boss eh. Peke? Paano peke? Ito boss, peke yung binayad sa akin eh. Pati yun. Ganun, nakaraan, minaganyan din ang bahay din, no? Peke. Ayun nga boss eh, peke yung binigay sa akin, peke na binigay sa akin. Yari ka. Nag-ano sa akin boss, nagbayad sa akin ng 1,000. Oo, padalhan na natin. Di ba? Padalhan natin. Alam mo yung mga paawa na content na ganito, nagiging rampant na eh. Diretsahan tayo, hindi ako naniniwala na totoong nangyari to. Hindi naman nangyari yan eh. Pagka binayaran ka dahil ikaw ay rider, madalas ka nakakahawak ng pera, malalaman mo yan pag nahawakan mo yung pera. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman, siguro may intindihan ko yan kung napaka-busy na let's say may tindahan ka, no? Nasa palengke ka na maraming customer na may binabayad sa'yo na hindi mo na, pero yung ganyan, one at a time yung customer mo, pag binayad mo, hindi ako naniniwalang hindi niya mahahalata yun. So, totoo lang. Offer niya sa akin, 200 lang. Binigyan ko ng 750, sabi ko, wala akong barya dahil 750 nga lang po yung pera ko. Sabi niya, tip niya daw po sa akin yung 50, kaya binigay ko na po yung 750. Nung tinignan ko kanina, parang sabi ko, peke po talaga yung pera niya. Hindi mo napansin? Hindi ko napansin, boss eh. Wait. Ang sabi mo, po talaga yung pera niya. Ang sabi mo, yung kwento niya, Yung 50, kaya binigay ko na po yung 750. Nung tinignan ko kanina, parang sabi ko, peke po talaga yung pera niya. Nung binigay sa'yo, bakit hindi mo, tsaka may record naman kung saan bumaba yung customer eh. Sa bagay, malay mo kung sa mall bumaba, hindi mo na matitrace kung saan pumunta. Pero, hindi pa rin. Hindi mo napansin? Hindi ko napansin, boss eh. Kaya nakakasampung balik na po siguro dito eh. Hindi lang ikaw yan, may nakaraan. Ganyan din, nagreklamo rin dito. Buong yun, boss, buong magdamag kung kita yun. Dapat chinecheck mo. Ito, dahil dito may mga maaawa dyan na utak teleserye na pwede makontak si bibigyan ko ng pera. Di ba? Diyan tayo dinadali sa puso eh. Hindi ako naniniwala, sorry. Kahit magalit kayo sa akin, sorry. Yung pagkakamali, if ever man na totoo ito, yung pagkakamali na yan, nangyayari sa lahat yan eh. 'Di ba? Kung katangahan. Nangyayari din naman sa akin. Di may katangahan moments din ako. Hindi lang sa ganyang bagay, 'di ba? Sa iba, hindi naman tayo perfecto lahat. Kaya lang naiinis lang ako pag ginagawa yung mga fake na content na ganito. Para mambudol ng Ako for me ganun Ngayon, kung nagkamali ako, kung totoo man yan, di nagkamali ako. Pero, wala ayaw tanggapin ng utang na totoo ito eh. Yung pera. Para hindi ka naluloko ng ganyan. Nakwentuhan ako ng nakwentuhan, boss eh. Yun ang ka sa kwento. Kasi, ang galing sa akin, boss. Tapos,
Peke pa lang yung binigay na pera sa akin. Yun lang. Kaya hindi mo na still, mahanap yun. Tinanong ko naman dun sa mga tao na nakakita kanina sa pagbaba niya. Oh. Hindi naman daw po taga dun yun. Hindi yun kasi baka taga-looban yun. Oo, baka taga-iskinita na Asus ka ata sa may looban. Ako. Yun nga po yung inaano ko sir kung paano ko ano ito. Hindi mo naman. Saktong-sakto talaga na sino ba yung nag-publish nito? Vlogger ba to? 17K followers. Saktong-saktong sa vlogger ka nakareklamo, hindi sa barangay or police, ano? Hirap yung madilim yung skinita. Anong papasukin mo yung skinita? Yari ka dyan. Yun nga yung inaano ko sir. Kawawa naman yung ano ko sir. Maghapong kita yun tapos mandadamay lang. Dapat kasi ganun talaga. Ang problema, wala ka nang magagawa dyan. Hindi mo pwede pasukin niya kasi lalo ka dyan mapakuya. Kawawa ka dyan. Sige. Okay, sige. Padalhan na natin ng pera, no? Padalhan natin ng pera. Kawawa naman. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat.